Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magkaisa sa panalangin para sa pagpapala at himala ng magandang panahon at pagliligtas sa kuna. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 18, talatang 11 hanggang 20, ito po yung mensahe. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatipon, dahil sa akin ay naroon akong kasama nila. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 11, talatang 7. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinili lang ng Diyos dahil sa kanya. Siya'y ibinili lang ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang pananalig. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 3, talatang 20 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 31. Ito po yung mensahe. Higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. So ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Sa ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo, at din po ang ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na magkaisa sa panalangin para sa pagpapala ng himala ng magandang panahon at pagliligtas sa sakuna. Ngayon po ay naisipabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon, tayo magkaisa, manampalataya tayo ng lubos at idalangin natin ang gabay niya at pagpapala niya ng mga himala, proteksyon, at magkaroon tayo ng magandang panahon at iligtas sa mga sakuna na nangyayari sa ating mundo, partikular sa mga bansa na kung saan ito kasama nga sa ating sa pagkakagawa niya ng mundo. Kaya tayo ay ito mga ganito ay yung mga pangkaraniwang pagsubok na gawa sa mundo. Kaya nais ng banal na Panginoon Diyos magkaroon tayo ng malaking pananampalataya upang ito ay gumawa siya ng himala dito. Either ito ay patigilin niya or tayo ay iligtas niya sa mga bagay nito. Hindi tayo masyadong masalanta. But kinakailangan na mangyari itong mga bagay nito sapagkat ito ay parts of ng ating environment
Ngayon, ito ay kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, pwede natin itong idalangin na mawala, hindi manalasa. Kaya nga, ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal ng Panginoon sa Kristo, ay idalangin natin magkaisa tayo, manampalataya tayo, para tayo ay bigyan ng magandang panahon at tayo ay makamamuhay ng maayos. Yan, kagaya ng mga nangyayari na yan, hindi tayo masalantanan mo. Subalit, ang nangyayari sa atin ngayon ay itong pagkakagawang ito ng Diyos sa mundo na environment na may ganyan ay na pinalakas at ito ay nagiging man-made. So nadadagdagan ng man-made failure na alagaan yung ating kalikasan. So nagkakaroon ng global warming. At yan yung isang malaking problema. Kaya kinakailangan natin ng iba yung panalangin sa ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay paghimalaan na magandang panahon at protektahan dito. Dahil nga dito sa nangyayari na pagkakamali ng tao, global warming, so malakas yung mga nangyayari mga sakuna kagaya ngayon dito sa Pilipinas, kabilat kanan nasa kuna, bagyo, at ngayon naman ay lindol. So, yung lindol kahit ang global warming ay mayroon ding may epekto rin sa lindol ng global warming. Kaya aside from that ay yung mga lindol na yan na hindi na detect kung kailan mangyayari din yan, aside from the bagyo na mananalasa, mayroong kang hints, ika nga. Pero doon sa mga lindol, wala. So kaya tayo ay panalangin ang faith, yung ating iba yung dapat nakalakip sa ating pamumuhay para tayo ay maiadya kung yung man ay dumating. Aside from, kahit bagyo, kahit na-detect mo na yan, ay alam mo na yung lakas, ay hindi mo pa rin masasabi kung yung pagsalanta niyan ay hindi ka sa tingin mo ay matibay na yung kinakandungan mo, pero maaaring ikaw ay madebastate mo. Maraming ganyan na nangyayari. Akala nila matibay na sinilungan niya, yung nadidebastate pa rin. Kaya yung faith ay kinakailangan natin para ito ay hindi manalasan na lubos, hindi tayo mapinsala. Yung bulan ay buhay. At syempre yung kabuuan, yung bumansa or a place kung saan ito nananalasa. Kaya kailangan natin ng faith. Ngayon, para din naman tayo ng banal na Panginoon Diyos ng sama-sama, we need yung ating mga sarili at pangkalahatan. Syempre, kailangan mabuti, nagsisisi tayo. So, kailangan ay ang dinidinig ng banal na Panginoon Diyos ng lubos ay yung mabuti. So ngayon, kung tayo ay nagkasala at tingin natin ay mayroon tayong pagkakasala, so bangitin natin yung pagpapatawad para dinggin na kaysa tayo sa dinggin ng Panginoon Diyos kung sama-sama tayo nanalangin. Ngayon, ang lahat ng tao ay maaaring may ambag in global warming, nagkakaling pamumuhay, so we share to God forgiveness. At idalangin natin ang pagpapatawad ng Diyos sa ating kapwa-tao kung sino na may nagkakamali at hindi tayo sansalahin ng mga bagyo ngayon na tayo rin ay hindi tayo rin mabiktima ng mga sakuna na yan kung ito ay ilulunsad sa isang bansa, sa isang lugar na para not just halimbawa hindi ito isang pangkaraniwan na sakuna ay kung pangkaraniwan man yan ito o ito man ay gawa ng demonyo o ito ay nais ng banal na Panginoon Diyos na mangyari ay tayo ay maligtas diyan. So kailangan tayo ay manalangin, humingi ng kapatawaran para tayo ay iadya at pakalooban tayo ng magandang panahon. Manalasa man iadya tayo, hindi tayo mapahamak. Ganun. So kaya sinasabi nga ng Panginoon Diyos, kung ikaw ay nagkakamali, maaari kang mapahamak maaari kang mapahamak dahil nga sa mga nangyayari sa kapaligiran. So kaya iwasan natin, either yan ay gawa ng tao or mga sakuna o whatsoever, pwede kang mapahamak kung ikaw ay mayroong kamalian sa buhay mo. Kaya pagsisihan mo dapat yon para hindi dumating yung punto na ikaw ay yun na yung peak point mo. Kapag alba nanalasa yung sakuna or maaaring ikaw ay after noong halimbawa pamahalaan kung ikaw ay gumagawa ng krimen
or somebody else will gagawa ng retaliation, revenge, or whatsoever dahil ikaw ay gumagawa ng masama. Mga ganong mga bagay. Or something else na ikaw ay naging vulnerable na gawa ng hindi masama because ikaw ay nagkakamali din. So mga ganong mga bagay. Ngayon, pagsisihan, individually, sama-sama, kung yan ay societal na pagkakasali, kagaya ng global warming. So, ihingi ng kapatawaran. At idilangin din natin yung kapatawaran ng kapwa-tao natin para tayo ay hindi pabayaan, hindi tayo masalata ng mga ganyang mga sakuna. At pagkalooban tayo ng magandang panahon, baka mamuhay tayo ng maayos. Kagaya dito sa ating bansa, sa Pilipinas, na tayo sinasalanta tayo ng maraming bagyo taon-taon. Kaya malaking pag-usubok sa ating mga Pilipino, nalalampasan natin yan. Kaya, iba yung panalangin natin para itong mga sakunang ito, hindi tuluyan tayo na iuupo, na de-devastate, na atrasado. Bagkos na parang ito ay na-adapt natin, tayo ay nakaka-mitigate, parang ganun, or nakaka-angkop tayo sa mga ganitong, naangkopan natin ito at tayo ay nakapagpapaunlad pa, nakapamumuhay na. Patigit sa lahat, kailangan kasama ang pananampalataya dahil nga tayo ay mananampalatayang bansa, marami tayong nananampalataya, kaya tayo ay hindi ganoon nade-devastate ng mga ganyan. Hindi kagaya ng ibang mga bansa na talagang kapag may mga ganyan, lalo na yung mga sakuna niya, mga kapisalan na lumos sa kanilang pamumuhay. So, nahihirapan silang makapamuhay. Tayo kahit ganito, may mga bagyong 25, hindi naman yung buong bansa na di-devastate iba't ibang parts. So, kaya tayo nakaka-mitigate tayo, nakaka-angkop tayo, na nakakaya natin yung mga ganyan. But, syempre, sa ating pananampalataya, kung inyong titingnan, tayo may malaking pananampalataya sa bansang ito, pero nangyayari pa rin yan na marami pa rin yung nandidebasate ko. So kaya tayo magkaroon na ibayo pang pananampalataya para yung normal na disaster sa ating bansa ay maging hindi manalasan ng lubos. At nangyayari naman na yung iba natutunaw, hindi naman talaga nakakapanalan tayo iba. Halos hindi sa loob ng isang halimbawa, tumatagal kahit na madalas bumagyo na gano'n sa loob ng isang taon, hindi napupuruan palagi yung isang lugar. Nag-iiba-iba, di ba? Mga gano'n. May malakas, may mahina. So, hindi napupuruan ng lubos palagi. Halos hindi na makabangon ng isang bayan kapag ini-extract ng bagyo. So ngayon medyo mabigat dahil nga doon sa Lindol, medyo matagal ang tayo ng struktura kung ganyan. So kaya tayo ay magsama-sama manalangin. At kagaya ng pananampalataya ni Noe, binabanggit dito naman ng Panginoon Diyos na ganun tayo manampalataya. Manalig tayo. Siya ay gumawa ng doon para maligtas doon sa mga sakuna na kanyang gagawin. So ganyan din tayong gagawin natin. Hindi nga lamang daong ang ating gagawin, kundi yung ating mga sarili ay bilang haing mabuti. Susundin natin yung mabuting balita at mananampalataya tayo ng lubos. Sa pamamagitan ng pagsunod ng mabuting balita, tayo ay magiging matuwid. Kagaya ng pagtulong sa kapwa, kagaya ng ganon tayong mamubuhay. Parang yan yung daong na ginagawa natin. So ngayon, kung i-imagine mo, kung gumagawa ka ng daong sa sarili mo, ay baka salbabida lang ang nagagawa mo. So hindi mo malalampasan yung sakuna, di ba? So kaya kinakailangan ay iba yung paggawa ng mabuti para parang isang daong natin nagagawa. Para makaligtas tayo kung baga sa isang baha, di ba? Na mananalasa. Kung ganyan yung mga iwali sa blood control, di ba? So hindi lang salbabida, wala silang nagagawa sa salbabida, baka talagang hindi pa man ay nasa ilalim na sila ng tubig sa kanilang ginagawang katiwalian. But tayo, bilang mga individual, so let's make it na sa pagsunod natin ng mabuting balita, kagaya ni Noe sa ating pananampalataya, ay sa tingin mo ay daong ating magagawa sa ating kabutihan na ginagawa sa ating pamumuhay. In all aspect, hindi lang naman ang kabutihan sa financial, maraming bagay. So pamahalaan natin, basta masunod natin yung mabuting balita at tayo ay magkaroon malaking pag-asa sa Panginoon. Sa palagay ko, daong ang magagawa natin sa buhay natin, sa kabutihan na magagawa natin. So hindi sabihin niyo, baka salbabida lang ang nagagawa niyo. So yun, at nakabutihan no, sa inyong pamumuhay na ito. So, hindi niyo malalampasan
nasabi mga sakuna, kung salbabida lang ang inyong kabutihan. Ganun kalaki lamang ang kabutihan na nagagawa nyo, di ba? So yun at syempre, kailangan pag sumagitan natin na tayo paghaharian ng Panginoon. Pailalim tayo sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo. Para din tayo ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Paghihimalaan niya tayo ng magandang pamumuhay, ng ligtas sa una, magandang bagay. So yun, at muli magandang hapon sa inyo. Sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa ating pagbabahagi dito sa Bible Life Promotions at kayo ay nagabayan sa inyong kaligtasang espiritual at magkaroon kayong malaking pag-asa sa darating na takdang panahon. Mula pang araw-araw na bumubuhay at maligtas tayo sa mangyayari sa kinabukasan na itinakda ng Panginoon Diyos at doon sa 666 sa kanilang paghahari. At tayo ay maging sa pang-araw-araw na bumuhay na anumang kapahamakan na maaaring mangyari from nagkakamali at sa mga sakuna o maaaring devastasyon ng demonyo. Yan. Kaya tayo maliligtas dyan kung tayo may malaking pananampalataya. Hindi tayo mababayaan ng Panginoon Diyos, tayo man ay masubok sa magaan lang na bagay. Tayo masusubok sa ating pamumuhay. Yan. So kaya muli, yan tayo ay, kayo ay maliwanagan. Muli tayo ay gabayan ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, ang kanyang presensya sa ating pagbabahaging ito, maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan at ang bansang ito sa mga oras na ito at ang buong mundo sa ating pagbabahaging ito at kayo ay tumalima sa mabuting balita at kayo ay mapahiwatigan sa pagtalima at pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan, at maging sana tayo palaging gabayan ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos ng mga kaliwanagang ito hanggang sa darating na paghukom. Sana araw-araw gabayan tayo ng Banal na Santa Maria sa ating ito para tayo ay nagagabayan na sa panahong ito sa darating na paghuhukom. At yung mabuting balita ay ating sundin, ating isang. So yun. At muli ay doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Sana maliwanagan yung lahat ng reliyon. Kayo ay ating mahikayat na magkaisa sa Interfaith Unity. Magkaroon tayo ng unawaan sa ating mga reliyon. Iwasan natin yung sigalutan, awayan, or magkaroon ng mawi sa digmaan. Bagkos ay nagpagpapairal tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, paggabay sa pamahalaan para ito'y mamahalan ng mabuti ng common good, di ba? Mula sa karapatan. So, yan. So, at muli sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na umaasa ng paggabay ng kapangyarihan at kapangyarihan ng banal na Panginoon Diyos at kanyang kaliwanagan at patuloy pagsugo sa banal na Santa Maria. At ang banal na Santa Maria, Panginoon sa Kristo, ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan sa inyong sa pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay ating mahikayat, mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa pagtalima ng mabuting balita. At yung mga kapamalaan, sana kayo ay maliwanagan ng banal na Santa Maria ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao, patas ng hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamaya makikinabang sa inyong mabuting pamamahala. At sila ay makapamumuhay ng mabuti, matuwid, mapayapa. Yan, at ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya sila na lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at anumang pananampalataya nila mula sa kanilang mga karapatan. Yan, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Yan. Sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng banal na Panginoon Diyos, sama-sama tayong mabuhay ayon sa mabuting balita. Yan. Uy.